May tanong sa akin. Ako din po, Boss Ray, tinawagan na nila mga kamag-anak kahit hindi ko ginawang co-maker. Tinatakot din sila na i-post daw picture niya. Ayaw ko na pong sagutin mga tawag nila. At sa text naman nila, nagte-text back ako sa kanila pero ayaw pumasok sa kanila. Paano kaya yun? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin bakit ganito po itong mga bugo katabusadong online lending apps. Pati yung mga walang kinalaman sa utang, tinatawagan po nila. Dito po sa video natin, alamin po natin yan. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Sabi niyo nga po, tinatawagan nila yung mga kamag-anak nyo kahit hindi nyo ginawang co-maker. So, dun muna tayo. Okay. Well, wala hong bago dun. Yun nga hong ninakaw sa inyo na contact details eh. Diba? Tinatawagan nakasama itong kamag-anak ninyo kasi galing sa nakaw ho nila yan. Ganyan ho kawalang yayang mga yan. Walang kinalaman sa utang, tatawagan, nasasabihin, ginawang co-maker. Ito lamang po. Okay. Para po maging co-maker, kailangan alam nung co-maker na yun. Kasi dapat kasama siya dun eh. Diba? Kasi dapat kasama siyang pipirma. Habang ginagawa po, habang nasa proseso po ng ng utang yun, ng loan, dapat nandun po yung co-maker. Alam po niya dapat yung nangyayari. Ini-explain sa kanya at kasama siya doon sa pumipirma, doon sa kontrata. Paano magiging co-maker niya kung walang kaalam-alam? Diba? Magugulat na lang, tinawagan. Mariosep. Yan po mga bugo katabusan ng online lending apps na ahente na yan. Puro mga tanga yan. Wala hong alam yan sa paniningil. Biruin nyo sila na mismo ang nagnakaw sa phone book nung kliyente. Pagka tinawagan, pakilala pa, co-maker. Sisingilin pa, wawalang yain pa. Tapos nga, sabi dito, ay post daw yung picture niya. Saan kukuha ng picture yun? Sige nga ho. Ganun niya kakilala, yung ninakaw niya na yun? I doubt it. Diba? Puro pananakot lamang po yan. Bakit ko nasabi pananakot? Saan kukuha ng picture yan para i-post? Sige nga po. Paano niya nalaman na yung picture na yun doon sa tao na yun? Doon sa kamag-anak niyo na yun. Di ba? Malabo pa ho sa alketran yun. Yung picture niyo nga na nandun sa nasa telepono po ninyo, hindi ho nila magamit Pansinin po ninyo, di ba? Pagka po nagpo-post po yung mga yan sa social media, doon sa mga sa mga buy and sell, di po ba? Ano ginagamit na na picture? Yung pong selfie ninyo. Di po ba? Meron na hubang ginamit yan na picture na na galing po doon sa inyong gallery? Wala ho. Diba? Hindi ho sila ganun ka-high-tech. Kala nyo lang ho. Sila ho, ang gagawin lang niya, nanakawin talaga yung mga nasa phone book po ninyo. Yun ang kaya nilang gawin yun. Yung mga information. Kasi malware po ang ginagamit nila doon. Pero yung kukuha sila ng mga photos doon sa I don't think na kaya nilang gawin yun. Kasi pansinin nyo, ulitin ko, pansinin nyo doon po sa mga na-post po, di ba? Sa sa mga social media, sa mga buy and sell. Paki-comment nga po, anong picture ang ginamit? Comment nyo po kung anong picture ang ginamit. Picture po ba na nasa gallery po ninyo? O yung picture na ginamit nyo, na sinabmit ninyo doon sa kanilang selfie? Di ba? 100% po yan, yung pong nasa selfie ninyo. Yun po ang ginagamit ng mga bugok na yan. Di ba nga ini-email pa sa inyo? Para kasama sa pananakot na, pinost na kita dun sa sa buy and sell dyan sa lugar ninyo. Pinost na kita dun sa barangay page ninyo.
O pinost na kita doon sa website nung company ninyo. O, di ba? Mga siraulo, di ba? Hindi ko maintindihan bakit ganun technique ang ginagawa nila. Diba, bakit kailangan nilang mag-aksaya ng panahon at oras para sa ganung klase ng paniningil ko nila? Manong tawagan, kausapin ng maayos. Di kaya puntahan. Alam nyo naman ang address, mga buko kayo eh. Ba't di nyo puntahan? O diba? Kasi wala nga kayong alam sa paniningil. Puro kayong mga tanga na kayo ng kamote. Ang alam nyo lang gawin is yung sundin, yung utos sa inyo ng mga amo nyo na bugok din. Siraulo kayo. O tapos sabi nyo nga po, ayaw ko na pong sagutin mga tawag nila. Okay lang ho yun kasi tingnan nyo ha. Bakit nyo ho kukonsumihin ang sarili po ninyo kung alam nyo naman na puro pangharas lamang po ang marireceive nyo? Diba? Yung pag sinagot nyo yung tawag, wawalang yaing kayo. Bakit nyo sasagutin nyo? Diba? Bakit nyo i-stressin ang sarili po ninyo? Kung sa una, sa pangalawa, at sa pangatlong beses, gano'n na ho ginawa nyo, huwag nyo na ho paabutin ng pang-apat, pang-lima, o sa marami pa. Kasi wala ho ibang gagawin niya, gano'n at gano'n din. Biruin nyo, early collection, wawalang yaing kayo ba? Sobra-sobra naman na yata yun. Diba? May prohibition on unfair debt collection practices nga tayo, hindi nila sinusunod eh. O, tapos sabi nyo rin, sa text naman po, nagte-text back kayo. Pero ayaw pumasok sa kanila. I think pumapasok po yan. Kaya lang, no, hindi ho nila sinasagot. Hindi ho nila binabasa. Hindi ko nga maintindihan sa mga yan kung illiterate yung mga bugok na yan eh. Bakit ko ho sinabi? Tingnan nyo, mag-message kayo dyan. For example, minessage nyo sila na, pasensya na po, bukas po ako makakabayad. O, magre-reply yan. Pag hindi ka nagbayad ngayon, susunugin ko ang ganito. Diba? Dudukutin ko si ganito. Ang layo sa di ba, sa minessage nyo? Ang layo ng sagot nila doon sa minessage nyo sa kanila. Di ba? Siraulo. O, di illiterate. Hindi marunong magbasa. Ganun lang. Alam nyo, sa pagiging maniningil, no? Kailangan ho dyan, sentido común. Di ba? Kasi tingnan mo, pag tinakot nyo, winalang nyo, hinaras nyo ang tao, ano, balik nyan? Di ba? Papansinin ka pa ba niya? Sasagutin pa ba tawag mo niya? Ikaw din ang talo dyan eh. Di ba? Wala kang kalaban-laban niya. Kasi yung choice na sagutin at hindi, nandun mismo sa kliyente. Di ba? Kaya sinasagot yan sa mga unang beses. Siyempre, wala pa silang kaalam-alam sa mga pangwawalang yan ninyo. Okay, kayo naman, di ba? Unang tawag pa lang, wawalang yain nyo na agad. Diba? Galing nyo. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, definitely po, yung mensahe pinadala niyo po sa akin ay panghaharas lamang po o pangwawalang yan. Diba? Wala akong ganyan. Biruin nyo, hindi nyo ginawang co-maker. Hindi nyo binigay yung number. Diba? Hindi kasama doon sa application, natawagan nila at sinisingil. Oh, diba? Tama ba yun? Wala ho sa libro ng paniningil yun eh. Diba? Yan ho ang mahirap kasi sa walang kaalam-alam sa paniningil. No, yan ho ang mahirap sa sunod lang na sunod sa sinasabi ng kanilang mga amo. Yan ho ang mahirap pagka binabasa lang yung script. Diba? Di kahon lang sila. Hindi sila marunong mag-rebat, hindi sila marunong kumbaga magbigay ng ng sarili nilang opinion. Oh. 'Di ba? Napakasarap pong maningil, alam niyo kung bakit? Kasi laging aktibo ang isip nyo dahil definitely yan. Kada isang kliyente, iba ng yan senaryo. Kaya nga nagustuhan ko itong hanap buhay na to Bakit? Kasi po, kung may 100 kang kliyente, ang kailangan mong ugali, 101. Bakit? Kasi may 100 kang kliyente plus yung sarili mo ugali. Diba? Hindi ka po pwedeng kumbaga balat sibuyas kung ito ang kliyente mo. Hindi ka po pwede na palasagot pag ito, di ba? Hindi ganun Kasi kailangan may interaction doon sa kliyente. Hindi po pwedeng laging ikaw ang siga, di balagbagan ng labanan dito. Di ba? Akala nyo kasi laging away ang ang labanan Gone are the days po na ganon. Barbaric ang paniningil. Walang yaan. No? Nasa digital age na po tayo ngayon. Napakadali na ho kayong i-report.
Di ba dati kasi kaya ninyong gawin? Bakit? Hindi naman ho kasi nakikita, walang pruweba. Di ba? Hindi mai-record. Kasi wala pang cellphone nun. Di ba? Ngayon ho, meron na record lang kayo. Di ba? O, todas na kayo. Oh. Di ba? Tsaka ang information ho ngayon, mabilis na. Dahil nga meron tayong internet. Oh. Ulitin ko po, doon po sa nagpadala ng mensahe na yan, isang tabi nyo po yan. Kung sa pakiramdam nyo po, kayo winawalang yan. No? Kasi wala hong tao ang dapat na sumaklaw po sa inyong isipan. Kasi pagka nagpa-apekto kayo rito, nasaklaw na ho inyong isipan at saka inyong damdamin. So wala hong taong dapat na gumagawa sa inyo yan. No? Kontrolin nyo po yung sarili nyong emotions at saka yung sarili nyo pong pag-iisip. Kasi po, pag nagawa po natin ito, magagawa natin ng solusyon yan. Makakapag-isip tayo ng maayos. Kasi kaya nila ginagawa yan, kasi para makulta isip natin, mataranta tayo. Diba, gumawa tayo ng mga hakbang na hindi dapat natin ginagawa, kagaya niyang tapal system, yung bura-bura na yan. Di ba? Huwag ho natin gagawin yan dahil mababaon lamang po tayo. Gawin niyo po yung nararapat niyong gawin para po maipapayapa niyo yung damdamin yung iisipan para makapag-isip po kayo ng maayos. Pagtuunan niyo po yung inyong hanap buhay. Kasi po, yung hanap buhay po ninyo na yan po ang magbibigay sa inyo. Diba? Ng livelihood. Yung pang-araw-araw ninyo. Oh, dyan ho nyo makukuha yan. At not only that, dyan ho kayo kukuha ng pambayad dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Magtabi ho kayo. Paunti-unti. Oh, di ba? Pag nabuo, bayaran nyo. Tapos, make it a point na yung pinambayad nyo po, no, is dapat yun, meron yung proof of payment. Ano man ang mangyari, eto, i-screenshot nyo or picturean nyo po. No, importante po yun. Kasi para may kopya ho kayo. Kasi, yung resibo pagka sa mga kayo nagbayad, may yan, thermal paper lamang po, madaling mabura. O, so, picturean nyo po. Ngayon, kung sa online naman kayo nagbayad, di ba? O, i-screenshot nyo, nakatabi. Tatanggapin naman ho sa hukuman yan. Kung sakasakali man ho, na mag-complain sila na malabo hong mangyari. Di ba? Dahil alam po nila natalo sila dahil sila ay mga walang ya. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.